Hi guys, welcome back once again. Advice for today is mapalad kayo kung dahil sa ating Diyos anak na si Jesus Christ ay nilalait kayo, hinuhusgahan kayo pagkat malaki ang gantimpala ninyo sa ating Diyos amang buhay na nasa langit. Ganito po yan Once na nagpapayag kayo at kinikilala nyo na ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord of the Lord, Lord of King of the Lord. Yan sa ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ang makapangyarihan sa lahat, ang kayang bumuhay at pumuksa ng mga masasamang espiritu sa kabilang buhay, kaluluwa, at sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Binigay na ng kapangyarihan lahat ng ating Diyos Ama sa kanyang anak, ang kanyang kapangyarihan para maghari dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe. Kasi siya lang yung may malinis na puso at busilak na puso, unconditionally, ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Humiling ka lang ng pangangailangan mo dito sa ibabaw ng mundo. Hilingin mo ang gusto mo, ang mangyari sa buhay mo. Proteksyonan ka niya sa mga pagkakasala o kasalanan, sa sex o tukso. Successful na buhay, humiling ka, kagalingan para sa sarili mo o sa kapwa-tao mo. Peace of mind para sa sarili mo, magandang trabaho, successful na business. Hilingin po natin lahat po yan sa ating Diyos, anak na buhay na nasa langit. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. Magpahayag po tayo ng mga salita ng Diyos o mga word wisdom of God at mag-advise, tsak na tsak. Tapos nilalaat kayo dahil sa sinasabi, nagpapahayag kayo about sa ating Diyos anak ng mga salita niya, ay tsak na tsak gagantipalaan kayo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kapag sinasalbahe kayo dahil sa mga pananalita na sinasabi nyo ng mga word wisdom of God na galing sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, gagantipalaan po tayo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit ng kanyang Ama. Doon magkakaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan. Kung dito man ginugulo tayo sa ibabaw ng lupa, pues doon sa kalangitan, magkakaroon tayo ng peace of mind at kapayapaan at kasiyahan. Ang gagawin mo lang po ay mag-isip lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin, tumulong unconditionally, at higit sa lahat, maging makadiyos po tayo. Lagi kang patatagin mo pananalig mo sa ating Diyos, Diyos anak na si Jesus Christ. Patatagin mo, papasukin mo siya sa buhay mo. Hilingin mo na kung anong gusto mo sa pangalan niya. In the name of Jesus Christ, lahat yun ay matutupad. Basta huwag ka lang matakot na magpahayag o mag-advise na tulad ko sa mga salita niya. Basta gawin po lang natin ang 10 utos. Tuparin po natin yun. Maging mabuting tao. Tumulong po tayo sa ating kapwa-tao unconditionally. Maging marespeto, maging matulungin sa magulang, at magkaroon ng takot sa Diyos. Kapag ginagampanan po natin yun, pagmamahal natin sa sarili, reflection na rin tayo na makakapagmahal tayo sa ating kapwa-tao. Kapag namamahal ka sa sarili mo, kaya mo na rin magmahal ng kapwa-tao mo na unconditional, lalong-lalo na patatagin mo ang pananalig mo sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Tsak na tsak, ang lahat ng ginagawa mo dito alang-alang sa ating Diyos na anak na si Jesus Christ ay gagantipalaan tayo ng ating Diyos ama sa langit. Basta lahat ng sinasabi niya o pinapahayag niya ay sundin lang po natin. At higit sa lahat, patatagin mo yung faithful mo at pananalig mo sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kapag pinapapasok po natin siya sa buhay natin, ay kailangan po natin gumawa ng mga kabutihan para sa kapwa-tao natin. Lagi lang po tayo mag-isip ng ikabubuti ng nakararami. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.